Hola! Good afternoon mga Zay. So katatapos ko lang doon sa aming kwarto and then gusto kong mag-walking around kay hindi ko gusto sa mukha ng anti-kadayers. Magkuhan sa ako fresh air sa ako dahil kay nag-usap mi ni Manina. Medyo alam niyo mga anti-kills, ganito lang ako no. Pero mahina talaga ako dahil may weakness talaga ako sa buhay. Ayaw ko kasi yung kanang hindi kasi ako yung tao na kanang alam mo yung strong woman. Ano lang ako kining tignan niyo ako masayahing tao pero pag kanang ako na lang gani isa kanang hila ka dahil. Di ko gusto mo hilak sa inyo mag-share okay. Ay nako. Sige na lang taanig hilak. So dito ako mag-chika sa inyo kasi maganda yung background. Nag-usap kami ni Maninay. And then, may masama palang balita na nangyari sa kanilang mag-asawa ba. And then, nakita ko kasi yung vlog niya kanina din. And yes, we don't talk too much, Jude. Like, hindi kami laging nag-uusap mga antikels. Lalo na ngayon na iba yung oras namin. Nasa Pilipinas siya, tapos ako nasa Spain. So, iba yung oras namin, day. And kanina, yun na nga, nag-iyakan kami kay and then alam niyo ba yung dahil basta kami mag-istorya ni Manina yung mga antikils dili mi kanagaling maski kahit gaano kalaki yung kahit malaki yung problema namin mga auntie is sinasabayan talaga namin ng tawa dahil kay to avoid lang jud nga kanagaling dili ma-focus ang among problema. Sabi ko sa kanya na kining it's been a while na hindi kami nag-contact nung umuwi siya dito and kanang kumusta siya, kumusta yung yung mga nangyayari sa kanilang mag-asawa. And yun, umiyak siya day. Ang hirap talaga. Alam mo yung sabi ko sa sarili ko na hindi talaga natin malalaman ang kanang panahon. Lalo na yung hindi talaga natin malalaman na yung panahon is yun na talaga yung alam mo yung gagawa ng paraan. Kaya lisod jud kaayo day kahit ako masasabi ko din sa sarili ko dito. Pag dito ka sa Europe dili jud siya. Okay man ang kahimtang, okay ang situation, pero kailangan nyo talagang magiging strong as possible, strong jud mo together. Kay lisod jud kaayo pag encounter nyo na ang kanagaling kaning kalisod. And I'm not talking about kalisod nga parehas sa ato din sa Pilipinas nga pwede man ta makapananom og gulay murag sa ato man gud na sa Pilipinas og maglisod ta is dili kay siya ingon nga kanang kuan gani kanang sa tawag ani kining kay naa pa man gud tay makaon dai dito kasi sa Europe mga antikels pag mahirap mahirap kang maghanap ng income dito mahirap jud dai kaya dito no pag may mga problema yung mga netizen kay naa jud na ay kanang kuan sa gobyerno nga place kung asa na sila magstay pag mga ganyang na jud gani kanang very strong na jud kaayo nga mga problema kay lisod jud diri day pag wala kay income nga kanang kuan kining enough jud. Kaya ang daming nagsasabi sa inyo no na dapat mayroon kayong anak, ganito nya. Dahil ang mag-anak man gud diri ang mga antikels, hindi kagaya diyan sa atin sa Pilipinas na mga anak mo dinhag isa ka dosina ox ra kayo ox. Okay ra kaayo kay daghang magbantay, daghang diri day. Maglisod namang nahihirapan na yung mga naalay duha ka anak diri. Isa mahirap na siya day kay ngano kuan man gud siya mga antikels kining hindi pwede dito na like example ikaw parents and then dili ikaw ang hindi ikaw yung maghatid sa school or hindi ikaw yung ibang tao na pwede lang suguan or yung anak mo lang magbaklay pa uwi ng bahay hindi yan pwede dito mga antikels and then dito din is wala siya wala mga transport na tricycle, bus, jeepney, wala siya day. So dili jud siya kanang kuan. Okay lang siguro kung ang bata is dako na like nasa adult na siya. Then okay na siya lang to be alone. Pero kung antikels, merong ginatawag nga kindergarten ba na pag once nga pwede na makaadto ang bata sa eskwelahan, dapat papuntahin mo talaga yan sa school day. Mahirap dito pag wala kay kanang parents or kaalalay.
Nagtanong ako ni Maninay kung bakit siya nag-move sa Pilipinas, bakit sila umuwi, and nangyari sa mag-asawa. Kasi sa sitwasyon din mga Auntie Kels, naintindihan ko din naman siya kasi mahirap jud siya dahil kahit ako nga na meron nagali kaming bahay, medyo mahihirapan pa din ako mga Auntie Kels kay first things din is ang kanagaling kanang kamingaw pod, isa po na sa ones nga murag makapawala sa imuhang dalan. Mapunay. Pero at least ngayon no is nakita ko din sa mga vlog niya na makikita mo dyan mo sa tao nung may mga problema talaga ba, pero wag lang nating maraming nagbabash kay Maninay na ganito ganyan. Wag lang tayong kay syempre pasalamat nga tayo no kasi meron tayong mga makikita na content creator na mag-share sa kanilang experience dito sa abroad or mga buhay nila dito sa abroad, like ayun. Kasi pag mga ganito kasi na mga content mga Auntie Kels is reality na siya sa kinabuhi diri sa abroad, dili na siya ingon nga gikuan na kanang unsay tawag ani day kanang gi-film ba, di na siya murag salida nga gi-film ra na dinha niya. Reality na siya nga chismis mga Auntie Kels kay mo pa ganahan na tos mga Pilipino no chismis nga tinuod, may magkuantaan ni may mag-MMK, may magkuantaan ni nga may mag-artist may magsikuantaan ni si tawag sino ba yung artista na yun si Catherine Bernardo mag-film ta sa Barcelona. Ito, dito, mingaw ka, paktos. Ako na lang ginhawa akong kuwan. Naghilak-hilak mi kayo, nag-iyakan kami kanina ni Maninay. Mga kadramahan sa kinabuhi. Kaya ra na, day, Kaya mo yan, nag-online, actually. Nag-online selling si Maninay na sa kanyang, anis kayo, nun. Nag-online selling siya sa kanyang Facebook page. Sa mga hindi nakakaalam, nag-online selling siya para dagdag sa kanyang kita kasi mahirap dahil kung wala tayo, kahit ako mga Auntie Kels na binibigyan ako ni Mr. ng allowance, mahiya pa din ako dahil nga kanagaling magdepende lang ko sa akong asawa. Dili jud nako kaya dahil nga hindi ko talaga kaya na magdepend lang ko sa kanya. Ngayon nga bumalik ako sa vlogging kay ambot murag dili. Siguro, hindi naman sa pride, no? Pero siguro nasanay lang ako dahil na may sarili talaga akong pera since nag-vlogging ko before and since nag-stop ko when nag-start mag-travel and then yung revenue, yung views, parang, alam mo yun, na tayo, baka nagaling. Kanang confident na ba nga, nanay magkuhan, pero karon nung murag na-realize na ko nga, murmag ka ng lahiman sa feelings jud kanang iba sa pakiramdam na yung pera mo is sayo talaga kasi like example ngayon binibigyan ako ng pera ng aking asawa pero hindi ko feel magasto dahil parang matakot akong magasto kasi sa kanyang pera, alam niyo yung parang baka hanapan tayo, yun yung nasa yun yung nasa isip ko kaya sabi ko sa sarili ko bahala na jud, bahala na si Batman. Basta kay mag-vlog ko, magmarites ko sa inyo. Kay, ano yung mga Auntie Kels? Ang flower kay, wala siya kaayo dahon. Iba din to siya ba? Iba na. So, wala pa din yung car natin. Waiting pa tayo sa ating car. And hopefully na ma-fix na yun next week and everything. Meron na tayong balita, no? Ay, piskot ng iro, sugbata karon. Ay, naku. Back to the house. Ate Juby, antayin na lang kita nitong lemon na to, ha? Para tayo ang mag-harvest nito. Hello to my flowers. Here. Lovely flowers. Dagan na kay bulak, day. Doon din, dami ng flowers dito. Dito tabi, mura magnalaos ni diri day, Butangan kasi ito ni Mr. ng vitamins. Iyan. O kayo ba mga Auntie Kadayers, kumusta ang buhay natin dyan sa Pilipinas? For me lang kasi nagtanong ako ni Mr. Sabi ko sa kanya, my love, kanang naba siya plan ba nga move out sa ibang country or like magstay sa other country, lalo na pag mabenta na yung bahay namin sa Denmark. Sabi niya sa akin is wala daw day, pero na daw siya plan nga magkanagaling mag long term stay
sa each country. Like 1 month, like yung usually na inaano namin ba. Pero ayaw daw niya day ng kanang may obligasyon gani, kanang like magpalit og balay, magkuan na pagtukod. Ayaw niya ng ganun day kay ayaw niya ng hassle kay kanalagin sa mga papers, yan yung ano niya kanang gi-avoid. Sabi niya if kaya daw niya kining gusto niya magkuan lang kanang rent or hotel to hotel. And then tama na tong dito sa Spain na permanent address namin kay hassle man gid siya mga antikadayers oy. And siguro pag mabenta namin yung bahay sa Denmark, hopefully someday soon pag ibigay ni God, no. Pero hopefully na mabenta talaga yun day kay mahirapan kami mga antikels na kanagaling balik na naman sa Denmark kasi i-repent na naman yung mga kasi wooden house kasi yun, so mahirap siyang i-maintain ba. And then lalo na yung asawa ko sobrang perfectionist kaya na ako ang asawa day, Ginoo ko, kaya ayaw ko talaga na ano pa kami ng isang bahay. Tama na yung mag-hotel, mag-kuan. And then hindi naman kasi ako, alam nyo yung hindi din kasi ako, as you can see nga mag-travel kami mga antikels, hindi ako yung tao na kanagaling kanang very picky. Dili ko kuanday kanang mas priority na ko ang kanagaling importante kanang limpyo ang room, safety, yun yung ano sa akin din. Hindi din ako mahilig sa kanagaling sobrang kanang class, social kayo, murag maulaw na kamo kuanday, maulaw na kamo higda kay social kayo. Pero siguro 1 to 3 days okay lang na sa ako mga once in a month, 3 times in a month, yung mga ganyan. Pero yung mga inistihan namin sa Bali before is mga ano na yun kanang ang tawag doon day kanagaling kanang mga kumbaga returner return customer na kasi kami doon, kaya lagi kaming bumabalik doon sa mga place na gustong-gusto talaga namin. And yun, mas prepare ko kasi yung mga hotel na kanang murag simple lang siya ba, murag ka naging ma-feel at home ka din ng mga homestay nga mga hotel, mga ganyan. So hindi ako fanatic sa mga kanaging mala building nga murag murag kining Singapore Tower, dili ko ganahan jud ay murag dili nako siya. Siguro mo istir ko din haday mga 2 nights, pinakataas na ng 3 nights, di na ako na murag di na ko feel makikistorya sa mga tao nga. Mahadlok ko, matakot magud ako dahil matakot ako kanang alam mo yung kanang introvert ko kaayo jud, matakot ako makihalubilo sa mga taong sosyal. Kaya yung auntie di ni sosyal kaayo na basin niya basa kay tagbaba dahil patay na diha naghuman gyud atong kuan. Pero pag siguro occasion sa tawag na, pero kung sometimes lang like may mga meron naman no, I mean iPod ko niyo i-lockdown pod. Actually meron si Mr. like yung mga ka-business niya sa Thailand. Meron siyang mga kanang mga kumpanya. Siyempre ako yung minaw no, second air baya ko niya kayo air niya din halos kadungog. So ako yung kumbaga ako yung taga kaduhang pangdungog ba. So maka-encounter din ako ng mga ganyang mga tao, pero dili jud siya ingon nga kanang very ko anjud kaayo nga permanente talaga na laging ganyan yung mga inaatake mo. Hey darling, can I tell you what's been